So, eto na guys, may bago na namang nilabas si Bluetti na power station. Eto guys, yung Bluetti Elite 10. So, eto guys, yung laman sa loob ng box ni Bluetti Elite 10. For warranty concern, dapat hindi nyo po itatapon yung kanyang box. Ayan, dapat kompleto po siya. Okay? So, ito po. 220 volt AC yung kanyang output. So, eto guys ay meron siyang wire dito sa loob na meron siyang pouch. Ang ganda oh, lalagyan. Sayang kasi sala dito yung ano, yung Elite. So, ito yung kanyang power cord. Kasi nga po si Bluetti Elite 10 ay supported na po siya ng UPS. So, yung kanyang user manual, warranty card, mga documentation. Then, yung mismong power station ng Bluetti. Maliit lang siya guys. And silica gel. Ayan. So, ito po yung power station. Tamang-tama po sa mga mahilig maggala. Ayan o. Ayan. Ito po yung pinakabunso ni Bluetti. At ang pinili ko po ay yung transparent. Yan. Para sa mga fanatic ng nakikita sa loob. Ayan. Nakikita mo yung kanyang karangkangan sa loob. Yan o. Yung battery, yung circuit board. Ayan. So, isa-isayin natin. And a quick reminder lang po. Ang mga power station po, it's a kind of generator na hindi po gumagamit ng fuel. Instead ay solar po yung ginagamit nila. At meron siyang battery sa loob at inverter. So, portable power station po siya. Sa inverter ni Bluetti Elite 10 ay kaya po niya mag-provide ng 200 watts maximum, continuous, 60 Hz, 220 volt AC, pure sine wave. Then, ang kagandahan po nito guys ay bi-directional yung kanyang inverter. So, no need na po siyang kabitan ng charging brick kasi nga direct na po. Yung mismong inverter niya ay yun na po yung kanyang charger. At meron po siya powerlifting mode or surge na umaabot ng hanggang 400 watts. So tamang-tama na po yan para sa mga portable nating gawain. Mga heating appliances na kaya umabot na hanggang 400 watts lang. So ang battery po ni Bluetti Elite 10 ay lithium iron phosphate po. Battery capacity niya ay nasa 228 watt hours, 6.4 volt, 20 Ah. Ayan. Then, dito sa harapan niya ay meron siyang DC output. Yan, pwede pong mag-provide yan ng 12 hanggang 13.5. So, pwede mong i-select. Yung maganda dito. Okay, tapos meron siyang display. Makikita natin yung input wattage. Kasama na dyan yung pang AC or DC or solar. So, nandito po yung kanyang charging input. Gamit ang solar, DC at tawag dito pang battery car charger. So ang input po niya ay 12 to 28 volt, 8 ampere, maximum of 100 watts. Maganda guys kasi nga naka XT60 na siya. Yun, matibay po yan, maganda yan. Tapos meron siyang display na digital. So makikita natin yung SOC ng battery, tapos yung hours kung ilang oras pa natin magagamit or ilang oras siya bago ma-charge. Yung wattage ng output. So marami pong detail dito, hindi na po natin maisa-isa. Maraming detail dyan, yung kanyang errors, yung yung kanyang Bluetooth, kasi pwede po siyang i-connect sa app. Pwede sa Android at iOS. Okay? So dito merong switch para sa kanyang DC. Yan. Kasama na dito yan. Yung power button niya dito sa gitna. Then, dito sa gilid naman dito ay yung AC output. Supported po siya ng UPS. Yun ang mga bagong version ngayon. Pansin nyo po, tinatanggal na po ni Bluetti yung may charger. Kasi ang ginagamit na nila ay bi-directional na inverter. Ayan. So, yung mismong inverter niya, yun na po yung kanyang SMPS or charger ng battery. Yun na po yung kanyang MPPT. Galing, diba? Tapos dito meron siyang USB-C 100 watts. Ang lakas niyan.
Then, dalawang USB-A na 15 watts. Then, meron siyang USB-C na 15 watts. Ito, supported ng power delivery. So, sinubukan ko nang i-charge gamit dito. Hindi siya pwede. Okay, so dito lang siya pwede i-charge gamit ang solar. 12 volt. Yan, so dito lang. PV input at battery input. Dito naman natin siya i-charge gamit ang AC. UPS. Meron siyang fuse dito. Okay, check natin. So, meron siyang fuse dito. Check natin kung paano. Yun. And guys, kung sakasakali meron siyang fuse, ilang amperes? Nasa 5 ampere yung kanyang fuse. Okay? Ayan, 5 ampere yung kanyang fuse. Ayan, 200 watts maximum yung support ng kanyang outlet. Na mayroong powerlifting mode na aabot na hanggang 400 watts. Oh, may ilaw siya dito guys. So, meron siyang light. Yan, meron siyang cob light dito. So, maganda yun. Isang magandang upgrade ni Bluetti kasi nga pinapasok na niya yung ano dito, yung cob light. Maganda yan. Hindi na yung flashlight. Ayan. Subukan natin. Kailangan nating i-on. Okay. Excited ako. Ayan, meron siyang ilaw sa loob. Ibig sabihin ay active na yung inverter. Ayan. Ayan. Para natin patayin. Long press. Iyon. Long press. Ayan. So, subukan natin siya i-connect sa app. Try natin. Bali, naka-open yung isang Bluetti natin. Malamang madedetect niya. So, try lang na. So, dito yan A-light 10. So, sa akin kasi dito, buhay na buhay pa yung AC180. Yan lakas niyan. So, ginagamit natin pag nagka-camping kami. So, dito makikita natin lahat ng information. So, lahat ng mga pwede nating gamitin dito ay pwedeng makontrol dito sa app. Yung DC, yan guys, diba? Then, yung AC, subukan natin. Ayun. Okay, kasabay na yung kanyang DC. So, yung DC kasi pwede nating baguhin. Dito may setting siya dito. Patayin muna natin yung DC. Patayin muna natin yung DC, then subukan natin yung kanyang. Okay, so nandito ka. Advanced settings. Ayun guys, pwedeng maglabas yung kanyang DC. Ito, yung tinuturo kong ito. Ayan, yung output niya ng 12.5 then 13.5. May mga device kasi tayo na ganun yung kanyang kailangan. Then pwedeng 12.5. Pwedeng 50 at 60. Patayin muna natin daw yung pwede nating palitan sa 50 at 60. So, sa 60 lang ako. Hindi na natin gagawin yan. Sa naman, sa setting sa input, source, pwede sa PB or automatic. Ayan. So, continuous toilet, powerlifting mode. Subukan natin. Ayan. Supported na siya ngayon ng 400 watts para sa mga appliances natin. Kung sakaling meron tayong heating appliances na hanggang 400 watts lang. Standard, for charging, pwedeng standard, silent at turbo. Ang bilis niyan. Bilis. Pero sa akin standard lang. Para maging silent lang yung pero silent nung sinubukan ko to i-charge, silent lang yung kanyang charging, yung kanyang blower dito. Okay lang yung kung malakas, ibig sabihin malakas din na nagtatrabaho yung kanyang circuits. Kailangan niya ng talagang full power din na magpapalamig sa kanya. LED lights, cold, ayan, cold pala yung isa. Then ano pa? Warm, yun. Ayan guys, pwede siyang SOS. Pero sa akin, mas gusto ko talaga yung cold, yan. Okay lang yan. Tama-tama kung nagka-camping. Lupit, diba? Maganda kasi ito kung may mga kinokontrol kayo na wireless. Ayan, kung baga router, may kinokontrol kayong gagamit. After mga 10 hours or alas 10 ng gabi, pwede niyang patayin. So, pwede yung patayin yung kanyang supply. Ganun ginagawa ko dito. Yan So, makikita mo yung consumption dito, yung grid,
yung PV or DC or battery yung ginagamit mong pang charge. So makikita mo dito information niya. So ngayon ay susubukan natin yung kanyang UPS kasi nga supported siya ng UPS 4 milliseconds. So ang bilis nun. Saksak muna natin dito sa Bluetti AC180. So ilalagay ko rin guys sa description yung link ni Bluetti at ni Elite 10. Bluetti Elite 10. Okay, so subukan natin. Yan o. Bluetti and Bluetti. Okay, subukan natin. Yan. Lakas din ano. So yung kinakain niya nasa 41 watts, 42 41 watts. Yan. Then ngayon ay tatanggalin natin yung plug dito. Naka-is na ba yan? Ayan. So naka UPS na siya ngayon. Okay. Nag-charge siya tuloy. Nag-charge tuloy ito kasi nga nasa 93% na lang yung battery. Okay, subukan natin in 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Mabilis. Isa pa. Halos di natin maramdaman yung kanyang pagbalik. Pero yung kanyang pag-transfer sa kanyang inverter, meron siyang konti, pero yung paglipat niya to grid ulit ay hindi makita. So ito, subukan natin ulit. Ayan, meron siyang konting-konti lang. Ayan, talaga yung pabalik ang bilis, hindi mo halata. Ngayon guys ay susubukan natin sa kanyang USB-C 100 watts. Supported ng power delivery. Try natin. So makikita niyo sa display. Try muna natin dito sa phone kung ilang watts yung kinukonsumo ng phone natin when charging. Hindi pala naka-on. Yun. So nasa 4 watts lang yung kinakain ng phone natin. Try natin dito sa ating speaker. Pag nagta-travel kasi ako, hindi pwedeng walang speaker. Nakaka-boring mag-drive. So try natin. Ilang watts kayo yung kinakain? 16. Nasa 22 yata yan eh. Pag talagang gutom na gutom. Yun, nasa 14 to 15. Fully charged na kasi oh. Papuno na siya. Nasa 13 to 14 to 15. Okay, so subukan naman natin dito. Ayan, dito naman sa power bank na to. Try natin. Ilang percent kaya to? Mataas pa, nasa 80%. Subukan lang natin kung sino may charge sa kanila. Okay, tingnan natin kung ma-trigger niya yung kanyang power delivery. Pataas na siya ngayon, 29, 35. Oh, taas 51. So, ang na-trigger niya ay yung 65 watts. Yan ang na-trigger niya. So, iwan ko lang kung gutom na gutom yung kanyang battery. Kung ilang watts. Try din natin dito sa 15 watts. Check lang natin. Kung ilang watts. 7 watts. Okay. So, dito ay hanggang 15 watts lang siya. Okay. Itong electric fan kasi na to, kinonvert ko na siya into DC. So, patayin muna natin. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung pagkakaiba ng 12 at yung 13 volt na output niya. So, ang setting natin sa kanyang DC ay advanced setting. Nasa 12.5. So, subukan natin i-on. DC. Ayun o. Diba? Wireless natin siya na kokontrol. Yun ang uso na ngayon sa mga power station. Dapat meron na rin siyang app na makokontrol mo siya via app, Bluetooth. So try natin, patay muna natin daw eh. Lagay natin sa 13. Mas mabilis to siya konti. So ngayon ay nasa 13.5 siya kaya. Mas malakas siya ng konti. Ayun na, lumakas yung kanyang hangin. O, diba?
And itry naman natin siyang i-charge gamit ang solar panel. Ito yung isang magandang upgrade ni Bluetti kasi nga gumagamit na sila ng ganitong klaseng charging input, yung XT60 or XT90. Mas maganda kasi to compare dito sa ganito yung mga cylindrical na ganyan. Okay, 40, 68. Okay, so mahina yung ating solar panel. Subukan natin palitan yung kanyang charging. Standard lang siya ngayon. Sa turbo naman tayo. Ayun, tumaas. Tumaas siya hanggang 80 watts. Lupit, di ba? 92%. Sabay natin ang AC. Ayan o. Lupit. So kahit gumagamit ka na yan, supported kasi siya ng pass-through charging. Nakabukas pa yung ating powerlifting mode. Patayin natin. Hindi kasi pwede yan kapag ang mga load natin ay kagaya ng mga ganito or mga induction. Dapat pang heating lang yan. Isang nagustuhan ko sa mga Bluetti products ay tinatanggal na nila ang mga charging tree. Meaning ay nandito na yung mismong charger niya. So yung mismong inverter ay yung na mismo yung kanyang charger. Nagiging bi-directional na yung kanyang inverter. So maganda yon, upgrade. Tapos ay maganda kasi nga supported na rin siya ng UPS. Ang galing, diba? Okay, tapos ang ganda kasi nakikita mo yung loob. Yun ang gusto ko dito kaya nung pinabili ako ni Bluetti. Ay ano bang gusto mo, yung black or yung ganito? Syempre ang gusto ko nakikita ko sa loob niya. Parang palagi kang hubad at nakikita yung loob. So next time siguro kung sakaling payag si Bluetti, bubuksan natin, titingnan natin yung loob. Alright, so ang ganda guys. Para sa mga mahilig magbiyahe, mahilig mag-camping, mahilig mag-rider, kailangan natin ng charger, kailangan natin pang-charge sa ating drone. Flashlight, may ilaw na rin siya oh. Sa ating mga device, camera. Ayan, so ano pang hinihintay mo? Nasa description box yung link ni Bluetti E-Lite 10. So maraming salamat sa inyo para sa video ni Madilasag. Next time na naman, ingat-ingat, see ya!